makadiyos. Panatang makabayan at makadiyos. Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanya
kinukupkop Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan at tinutulungan upang maging malakas, maligaya, at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. At diringgin ko ang gintong aral ni Amang Scopus na siyang lumikha nitong langit at lupa. Tutupin ko ang batas pangkalangitan at batas pangkalupaan. Tutuparin ko ang aking tungkulin bilang isang mabuting mamamayan, mga bayan, at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino at magsisikap na maging ganap na anak ni Amang Scopus sa isip, salita, at sa gawa. Ang dugo'y maharlika, likas sa aking puso at ika'y ganda. Sa Pilipinas laging bayan, dalay ng perlas ng silanganan, paring at tipo ng kayamanan ng may kapal.
Sa mga sandaling ito, kami po'y nagkakatipong magkakapatid upang sa inyo'y mag-ukol ng pagpupuri at mamintagan. Tuloy pasalamatan sa mga biyayang kaloob mo sa amin, gabay at pamamatnubay na dulot ng iyong pag-ibig at pagmamahal. Sa aming mga anak ninyo na pinili at hinihirang, ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamanyang na pansuhog sa iyong kadakilaan, na sa inyo po ngayon ay aming iniaalay. Amen. Santo ay ganap. Purihin si Amang Iskopos. Suma sa atin ng pagpapala. Puno ng biyaya. Dakilain natin si Amang Iskopos. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopos, Amang Iskopos, Amang Iskopos. Dakilain ang iyong pangalang inihayag mo po sa amin. At ininapunawa kaming tanglawan at patnubayan na may pagtagumpayang may palagana ang inyong bagong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan. At makamit po nawa namin ang pamana mong buhay na walang hanggan. Amen. Anak,
sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo, mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Masunod po namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami iharap sa mabigat na pagsubok at ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kapurihan, ang kapangyarihan, magpasawalang hanggan. Amen. Magalang sa sinuwaan.
biyaya at pagpapala, gabay at pamamantubay ng ating dakilang Diyos. Sa Espiritu at katotohanan natin kung sinasamba ngayon sa pangalan niya bilang si Iskopos o si Amang Iskopos, muli sa araw na ito na tayo po'y nagkakatipon, muli ang panawagan ng Diyos. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tayo ba lahat ngayon ay nandito upang pakinggan ang kanyang bathalang tinig, mga kapatid? Opo. Kung gano'n, mga minamahal na kapatid, sa gabay at matubay ng ating dakilang Diyos na si Amang Iskopos sa ating pong lahat, ay pagkakaloob po sa atin ang mga pagkain espiritual na siyang magdudulot sa bawat isa sa atin ng lalong ikabubukas ng ating pangunawa kung paano lalo nating maiintindihan ang kanyang kalooban. Sino tayo na kanyang nilalang bilang kanyang kawangis? Ano nga ba ang siyang tungkulin na dapat gampanan ng bawat isa sa atin bilang tayo ang tumanggap at nakaunawa lalo higit sa kanyang ministeryo at ilaw sa uling panahon ito sa Espiritu at katotohanan. Ano ang ninanais at ninanasa ng Diyos na ating magampanan bilang bahagi ng ating mga tungkulin at obligasyon sa panahon ito? Paano natin lubusang may pahayag ang kanyang kalingningan? Lalo higit ang kanyang salita na siyang nagdudulot sa tao ng isang tunay na kabanalan sa isang taong tunay ngang makauunawa ng kanyang mga salita sa uling panahon ito. Nung si ating kapatid na si Haring David ay tinanggap niya ang kanyang tungkulin bilang siya'y hari ng Israel, ang sabi sa kanya ng Diyos, magpatatag ka at magpakalala. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Jehovah na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises, sa gayoy magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. Tunay nga bang nagtagumpay ang mga pinili at hinirang ng Diyos sa kanyang unang misteryo? Yes, nagtagumpay po sila. Ganun din ang kanyang mga hinirang sa ikalawang ministeryo, kung paano din siya yung hinirang ng mga apostol o ang tinawag ng mga lagad, ay tunay ngang nagtagumpay kung paano ang ginamit ng mga kapatid na ito upang ang mabuting balita ay makarating din sa ating panahon. Ngayon, sa patuloy na pagganap ng Diyos kung paano sa ating lahat ay binubuhos at sa ating pinauunawa ang buong katotohanan. Tayo ang kanyang mga tinihirang sa uling panahon ito na nakaunawa at tumanggap tungkol sa kanyang ministeryo at ilaw sa kanyang bagong pangalan. Ano nga ba ang siyang tungkulin at obligasyon ng bawat isa sa atin? Marami sa atin ay nagwiwika. Hindi naman ako saserdote. Hindi naman ako elder o dilikay may tungkulin sa loob ng santuario. Ako ay isang ordinaryong mananampalataya lang. Yun ang minsan ang sinasabi ng ilan sa atin. At dahil iniisip niya na siya ay walang mabigat na tungkulin, ganun lamang ang siyang ginagawa niya na kung paano ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang ginagawa niya ang lahat na kung hindi niya lubos na naunawaan at nalalaman ang kanyang lubos na tungkulin. Sapagkat lahat tayo bilang kanyang mga tinawag sa uling panahon ito ay sadyang ika nga ay binibigyan ng isang tungkulin. Di ba't ang panawagan ng Diyos na kung paano nakasulat sa Mateo, ang sabi nga, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan ng inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko.
Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingan para sa inyong kaluluwa. Nakasumpong na po ba sadya tayong lahat ng kapahingan ngayon ng ating mga kaluluwa, mga kapatid? Opo. Ang ilan ay parang hindi pa nasumpungan ang kapahingang ito. Ang kapahingang tinutukoy ni Amang Scopus ay hindi yung mamamahinga tayo para ano? Yung mga nasa simenterong dinaanan namin kanina, namamahinga na sila. Di po ba? Isang kapahingaan yun ng ating katawang lupa. Pero tayo mga buhay pa, paano nga ba tayo makakapagpahinga? Sa piling ng Diyos bilang tayo kanyang mga tinawag. Ang sinasabi ng mga Scopus sa huling panahon ito na kapahingaan na kanyang ipinagkakaloob sa sino man sa ating na makasusumpong at makakaunawa. Ito ay kapahingaan ng isip at ng ating puso na tunay ngang matatanggap ng sino man. Sapagkat kung kanyang mauunawaan ang mga aral at salita na ibinibigay ng Diyos. Binibigyan nga sadya ng bawat isa sa atin ng kapahingaan. Di ba sa mga oras nito dapat din tayo namamahinga? Saan? Sa mga bagay na pinagsisikapan bilang tao sa laman. Ito yung mga iniisip natin tulad ng mga alalahanin natin sa buhay. Ganun din ang mga trabaho at kung ano ang pang pinagkakaabalahan natin ay dapat mo ng isang tabi lalo din sa araw na ito. Sapagkat hindi natin maunawaan ang kaloob ng Diyos kung hanggang ngayon sa mga oras na ito. Iniisip natin yung mga iniwan natin sa bahay. Kung tayo may mga alaga, may mga bayarin, may mga bagay na iniisip para bukas o sa susunod pang araw na mga obligasyon at tungkulin natin, hindi yun dapat ang oras o hindi ngayon yung oras na ito'y ating iisipin. Kundi ang oras na ito ngayon ay sadya bilang tungkulin natin sa Diyos. Ay sadya ngang ipagkaloob natin ng buong buo ang ating mga sarili sa Diyos. Tulad ng sinasabi ng kasalukuyan sa ating pagsamba ay kinakailangan buong puso, buong kaluluwa ay tunay ngang ipagkaloob natin ng lahat ngayon sa Diyos upang tayo'y makaharap sa Kanya ng totoo at tunay na sa Kanya ngayon'y sumasamba sa huling panahong ito. Kaya maunawaan natin mga minamahal na kapatid, na sa ating tungkulin, maunawaan natin bilang tayo Kanyang nilikha at nilalang. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 10, tayo'y Kanyang nilalang, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti at itinalaga ng Diyos para sa atin noon pa man una. So, ibig sabihin, noon pa man, nasadya sa kanyang paglikha, ay sadyang ang tao ay kanyang nilalang ayon sa kanyang wangis. Nilang niya para sa kanya, hindi para sa kanino man. Sino yung kanino mang tinutukoy? Bagamat ang tao ay sadyang ang kapwa-tao natin ay doon natin may papakita ang paglilingkod sa Diyos. Pero ang tinutukoy ko, mga minamahal na kapatid, hindi tayo para sa sanlibutang ito. Hindi tayo para sa mga bagay na dito sa lupa. Bagamat, kailangan nating magtrabaho, kailangan nating kumita, kailangan nating kumilos para sa ating katawan. Pero mas higit na dapat pagsikapan na ng bawat isa sa atin kung ano ang magiging kalagayan natin sa darating na araw at panahon doon sa pangalawang buhay na siyang tunay na kapahingaan ng ating mga kaluluwa. Kung paano doon ay mamumuhay tayo kasama ang Diyos. Bagamat ngayon na tayo dito pa lamang sa lupa, ang ninanais at ninanasan ng Diyos kasi ang mga Scopus ay ating nang may pakita at magawa ang mga bagay na Kanyang itinatagubili. Ang Kanyang mga utos, tulad ng batas panlinis na siyang kaloob niya ngayon sa bawat isa sa atin na siyang suso ng aral at turo ng ating Panginoong Jesucristo. Nalalaman at nababatid natin ngayon ang sangkatotohanan. Ano yung mga bagay na dapat nating alisin at huwag nating gagawin upang tayo sadya
ay makagawa ng mabuti sa ating kapwa at magkaroon ay ito ng kaluguran ng Diyos ang sino man sa atin kung tayo may sumusunod at sadyang nagpapasakop sa Kanya. Kaya tulad ng sinasabi nga, mga minamahal na kapatid, na kung paano kung tayo man ay may mga bagay na ikangaya ginagawa para sa ating pakinabang. Ganun din naman ang Diyos. Kung paano ang lahat na Kanyang nilikha bilang tayo na Kanyang nilang. Ninanais na tayo ay matutong ikangay sumunod sa Kanyang mga utos ngayon sa panahon ito. Nang sa ganon tayo ang lahat ay tunay ngang makatiyak at sadyang ikangay tayo ay talagang paroroon sa Kanya. Na hindi tayo ay mapapahama sapagkat tulad ng sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ang mabuti at sadyang nakalulugod sa Diyos na ang nais niya ay ang lahat ay maligtas at hindi mapahama kundi magkamit ng buhay na walang hanggan. At ito ang siyang dapat nating pangarapin. Ito yung dapat nating naisin sa panahong ito. Sapagkat batid na natin na lahat tayo ay pawang mga dayuhan lamang dito sa lupa. Binibigyan ng pag-asa sa panahong ito upang tayo ngayon. Hindi man tayo nagtagumpay noong una. Bakit ko sinasabing noong una? Dahil maaaring tayo mga nabuhay na noon na ngayon ay binigyan muli ng pagkakataon ito upang mabuhay ngayon at tayo sadyang magkaroon ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi pa niya sa Colosas, Kapitulo 3, talata 12, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Ramdam ba natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid? Meron ba nagsasabing dito hindi minamahal ng Diyos o hindi mahal ng Diyos? Lahat ay mahal ng Diyos. Kaya lang, ang tao ay sadyang hindi matunay na makaramdam ng pagmamahal ng Diyos. Bagaman, sa mabuti at sa masama ay patuloy niyang ipinadarama ang kanyang pagmamahal. Isang halimbawa na ito patotoo, mga kapatid, tulad ng sikat ng araw, maging ang ulan ay patuloy niyang ipinapapatak. Sa mabuti at sa masama ay pinapapatak nito maging ang araw. Hindi niya pinagkakait kahit sa sino man ang lahat, kundi lahat ay tunay ng may karapatan at sadyang binibigyan ng pagkakataon sa huling panahon ito. Tayo, hawak na natin ang pagkakataon ito, yung pag-asa ito. Kaya nga sa sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin, kinakailangan huwag na tayong bibitiw pa. Dahil ang sinasabi ng Ama, ang tumalikod, sabi ni Mang Iskopkus, ay hindi ko na kakalingain pa. So mga minamahal na kapatid, bilang tayo ngayon ay sadyang nakaunawa ng lahat ng ito at nakababatid. Tulungan natin ang ating sarili at tayo po ay sadyang magpunyagi at magsikap na tunay ng ating makamtan ang lahat ng ito na pinapangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bilang Kanyang mga minamahal, kaya dapat kayong maging mahabagin, magandang loob, mapagpakumbaba, mabait, at matiisin. Unang-una sinabi tayo lahat ay maging mahabagin. Tayo ba'y nagiging mahabagin sa ating kapwa, mga minamahal na kapatid? So anong ginagawa niyo sa inyong pagkahabag sa ating kapwa? Tinutulungan ba natin sila? Anong binibigay natin ng tulong? Material ba? Mga minamahal na kapatid? Pwede, mga minamahal na kapatid. Pero mas higit dapat na ating ibigay sa kanila, sa ating paghabag. Mahabag tayo sa maaring tatamasahin ng tao sa mga bagay na kanyang mga ginagawa. Dahil mas marami sa panahon ito na walang panahon at walang oras upang pakinggan ang salita ng Diyos. Walang panahon o walang puwang sa kanilang puso ang mga bagay na espiritual. Lalo tigil kung paano maging mabuti ayon sa tinuturo ng ating Panginoong Kristo. Ang karamihan sa panahon ito, gumagawa ng mabuti ayon sa kanyang kagustuhan dapat bilang tao. Pero ano yung tinuturo ng Diyos na dapat nating malaman at maunawaan? Gayong sinasabi ng Mang Iskopkus, hindi tayo maliligtas sa
sariling kabutihan. Tayo ay maliligtas lamang kung ating masusundan ang Ebanghelyo, ang iniaral ng ating Panginoong Hesukristo. Dito tayo maliligtas. Yun mismo ay kaliligtas natin, sapagkat marami sa panahon ito ang sadyang mga naligaw at patuloy pa rin sinusunod ay ang mga itinuro na siyang ating pinamulatan. Ito yung mga itinuro ng mga priest, ng mga pari, na siyang ating mga minana, ay sadyang dito ang tao ay nagpapatuloy na inaakala ng marami, ito yung tama, ito yung dapat. Pero dumating si Amang Iskopos dahil sa kanyang pag-ibig at habag sa bawat isa, upang tayo ay hindi manatili sa kung anuman ang ating kinamulatan. Dahil ang sabi ng Diyos, hindi maaakay ng bulag ang kanyang kapwa bulag, sapagkat sila ay parehong mahuhulog sa bangin o sakutan. Ito ang karamiang mangyayari sa tao sa panahon ito kung hindi nila maunawaan at hindi pakikinggan ang pagtawag ng Espiritu Santo sa ating panahon. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Sana ay huwag ipagsawalang bahala. Sana po ay ating nang pakinggan at unawain ang sinasabi ng Espiritu sa ating pong panahon. Huwag tayong manatili kung ano ang ating pinamulatan at kung ano yung ating pong tinanggap lamang. Dahil sabi nga ng Diyos, marami siyang kasangkapan ngayon sa panahon ito. Ngayon, suriin at limiin na ng tao kung sino ngayon ang sadyang nagtuturo at gumaganap sa Kanya ng totoo at ganap sa huling panahon ito. Ngayon na ang panahon dahil ang Diyos na ay kapiling natin. Sana ang mga kapatid, lalo higit ang mga nakapaligid sa santuario ito ni Amang Iskopos na kanyang winika. Ito ang pintuan at hagdanan patungo sa kanyang kaharian. Ang lugar na to ay hindi lugar ng mga banal, kundi ito yung lugar ng mga makasalanan na binigyang pagkakataon ng Diyos upang maging banal sa kanyang harapan. Kaya ang bawat isa ay tinatawagan at sadyang welcome ang sino man na sana ay kanilang bigyan ng pagkakataon ng kanilang sarili at ang Diyos sa panahon ito na kanilang makilala ng lubusan. Mahabagin at maganda ang kalooban. Paano ba natin masasabi na maganda ang kalooban ng isang tao? Kapag laging magandang lumalabas sa kanyang bibig, ito'y may magandang kalooban. Lalo higit, hindi lamang sa salita, kundi ito ay pinakikita sa gawa, dahil sadyang sa gawa makikilala ang lahat. Ano pa mga minamahal na kapatid? Mapagpakumbaba. Ano ibang ibig sabihin ng salitang mapagpakumbaba? Andyan ang ibig sabihin ay mapagpasensya, mapangunawa. Kaya niyang intindihan at unawain ang kanyang kapwa, ano man ang kanyang kahinaan ng kanyang kapwa. Mapagbigay siya sa mga bagay-bagay, hindi siya mapagpatol sa anumang ginagawa o kahinaan ng kanyang kapwa-tao. Dito makikita mo ang isang tao mapagpakumbaba. Hindi basta-basta ito magagalit sa kanyang kapwa, sapagkat tayo intindihan niya. Bilang tao, tayo din naman ay may mga pakiramdam at damdamin na nararamdaman natin ng bawat kapwa-tao. Pero kapag tayo ay tumanggap na ng kanyang mga aral at ito, unti-unti mauunawaan natin, sapagkat tulad ng sinakasabi sa nakasulat sa banal na kasulatan, alisin ang kataasan. Pero kapag ang isang tao hindi marunong tumanggap ng pangaral, hindi marunong tumanggap at kumilala ng kanyang kasalanan, nananatili sa kanya ang kataasan, hindi tunay ng sa kanya ay maghahari ang Diyos. Mabait. Mabait ba kayo mga kapatid? Pagtulog, marami sa atin mababait. Pero pag nagising, tayo pa rin ba natin mabait? Maraming ibig sabihin ng salitang mabait. Mabait lang siya kapag gusto niya yung nakikita niya. Mabait lang siya kung gusto niya yung naririnig niya. Mabait lang siya kung ibinibigay ang gusto niya.
Pero kapag di na ibibigay ang kanyang gusto, maligalig. Di ba? Maraming ganyang tao sa panahon natin ngayon. Di ba? Na hindi tayo dapat ganoon, mga minamalang kapatid. Nang ating kabaitan hindi nakabase sa anong nakikita at narinig natin. Kundi dapat ay ito'y nananatili sa atin anuman ang nangyayari at nagaganap sa ating kapaligiran. Yung kabaitan ay nasa sa atin pa rin. Diba? Tayo ba? Pero alam ko, meron naman tayong lahat bait sa sarili. Kaya lang, sana hindi lang para sa ating sarili. Kundi yung kabaitan na ating ginagawa ay para sa lahat. Ay pinakikita natin at ginagawa ng bawat isa sa atin. At higit sa lahat, ang isang taong mabait ay matiisin. Di ba? So, yung isang bagay na yan ay isang lagi itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Na sinabi nga, bagamat siya Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi siya nabuhay bilang simpantay ng Diyos, kundi nagpakababa siya. So, doon pa lang ipinakita niya, mga minamahal kapatid, na sa kabila ng lahat, tiniis niya po ang lahat. Dahil sinasabi nga kailangan tayong magtiis upang matanggap natin ang lahat ng ipinangako ng ating Diyos. Kaya kung hindi tayo magtitiis, hindi natin masusunod ang batas panlinis na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kinakailangan tayong magtiis at tunay nga dapat ito ay ating may pakita at maganap, mga minamalang kapatid. Sapagkat tulad ng ating Panginoong Jesucristo, ipinakita niya ang pagsunod sa pamamagitan ng puhunang hirap, sakit at pag-itiis. At siya rin naman na ginagampanan at puhunan ng bawat isa sa atin. Hirap, sakit at pag-itiis. Ano pa ang sinasabi, mga minamahal na kapatid? Bilang tayo kanyang mga tinawag sa uling panong ito. Sabi nga sa sulat nga sa Juan Kapitulo 17, talatay 17, italaga mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita ko'y katotohanan. Kaya naman, dito na tayo ngayon, mga minamahal na kapatid. Ito ang isang katotohanan ng lahat na dapat nating may pakita. Bilang tayo Diyos o anak ng Diyos sa uling panahong ito, maunawaan natin ganap na ang tunay na tumanggap sa Diyos ay namumuhay ayon sa pagkapamuhay ni Jesucristo. Sapagkat maliwanag ang sinasabi ng Ama, tayo ngayon ang gagampang bilang Kristo sa huling panahon ito. Diba? Naalala po ba natin ang laging ang sinasabi ng sacerdote? Mga kapatid, tayo ang tumanggap kay Amang Iskopos sa huling panahon ito. At upang sa ating mga tumanggap ay kanyang masino ang handang magpakasakit sa pagpapahayag sa kanyang bagong pangalan. So, bilang tayo mga tumanggap, mga minamahal kapatid, ito ang kanyang hinahanap sa atin. Magtatagumpay ang lahat ng tumanggap sa kanyang ikatlong misteryo kung may papakita natin. May papakita natin ang tunay na pagkakaisa bilang tumanggap sa kanyang bagong pangalan. Dahil ang hinahanap niya ngayon, sino sa panahon ito ang sadyang magpapakasakit sa pagpapahayag ng kanyang bagong pangalan? Hindi ba't ito yung number 1 mission ng Padre Scopus New Catholic Temple? Ang ipahayag at ipakilala siya sa uling panahon ito. Tunay nga bang naipapakilala natin ng Diyos na si Amang Scopus sa uling panahon ito? O baka naman hanggang ngayon hindi para natin kayang ipakilala kung sino ang Diyos na ating pong tinanggap. Ito na yung panahon. Ang sabi nga ng Ama, 59 na taon na kung paano ang Espiritu Santo ay kumikilo sa ating pong panahon. Tayo ay may natitira na lamang na 41 taon na nalalagay. At sinasabi niya, kapag naitapat niya na ang bilang ng lahat ng ito, ay sadyang maaaring dumating na siya. Ngayon, tayo na binibigyan ng pagkakataon sa uling panahon ito. Magsikap tayo. Bahagi ng ating pag-iipon ng kayamanang di nabubulok ay kung paano natin ipahayag at ipakikilala kung sino siya ay Diyos na ating tinanggap. At dapat kasiyag, kaligayahan natin
na ipinakikilala natin ang ating Ama. Di ba? Kapag ang ating magulang ang ating Ama, kapag sila ay sadyang napakabait at sadyang lahat ginagawa para sa atin, ay pagmamalaki natin ang ating mga magulang. Di po ba? At sa lahat ng kanilang mga sakripisyong ginagawa, ay pagmamalaki natin sila. Ganun din dapat ng Diyos na dapat nating ipagmalaki sa uling panahon ito at ipakilala ng lubos sa sinuman. Upang sa nalalabing ito na 41 taon ayon sa pagtaya o kalkulan ng ating punong ministro na sinasabi niya sa 41 taon. Ilang taon na po ang ilan sa atin? Masasabi ba natin, mabubuno pa natin yung 41 taon bago mangyari ang 100 taon ng minamahal kapatid? Maaaring hindi natin masasabi dahil ang buhay ng tao sa panahon natin ngayon, hindi pahaba ng pahaba, kundi paiksi ng paiksi. Kaya ang sinasabi ng Ama ay tayo dapat maging handa. Hindi pwedeng sabihin ng natin na tayo ay bata pa, mga minamahal na kapatid. Kundi ang dapat isipin natin ngayon, kahit ako ay bata pa, ay nagsisikap at ang bawat isa ay sadyang nagiging bahagi na ng tunay na iglesia na nais ng Diyos na makita ang isang katuparan at kaganapan ng lahat natin. Kailangan na tunay nga na may pakilala natin ang Diyos na tinanggap natin. Hindi lamang dito sa lugar ito sa Pampanga, kundi sa ibang lugarin ay tunay ngang makilala. Kung iisipin natin, Pilipinas pa lamang, bagamat may mga kapatid tayo na nasa ibang bansa na maaaring nagsasalita at nagpapahayag. Pero hindi po nagiging sapat yun sapagkat doon ay hindi tinatayo ang kanyang mga santuario. Di pa ikangay lubusang ikangay na itatatag sa mga lugar na kung saan ay may mga santuario na pero hindi pa lahat po, marami pa ang sadyang hindi nakababati. Kaya sana, mga minamahal na kapatid, sa ninanais at ninanasa ng Diyos na si Amang Iskopos, sa ating tungkulin at obligasyon po sa Kanya. Huwag nating isipin na kukunti lamang ang aking nalalaman o ako ay isang simpleng man ng patayan. At gagawin lamang natin ay magsimba tuwing araw ng linggo. Pero ang dapat nating gawin sa panahon ito ay laging bukas ang ating mga bibig kahit sa sinuman. Lalo na yung mga kapatid natin, may mga marites dyan, mga kapatid. Dapat ay matutunan na natin na ipakilala na ang Diyos na si Ama, na si Amang Iskopos, at kayo ay maging instrumento ng Diyos sa mga taong dapat makakilala at tumanggap sa Kanyang bagong pangalan. Kaya sa ating pong lahat, mga minamahal na kapatid, sa munting paalalang ito sa bawat isa sa atin, sana ay magkaisa na tayo ng lubos sa panahon ito. Magtatagumpay ang ministeryo at ilaw ni Amang Iskopos kung bawat isa ay tunay ngang gaganap ng kanyang tungkulin at obligasyon. Na ito ay may pahayag at may pakilala si Amang Iskopos sa huling panahon ito. Ito ang mabuting balita sa ating po ngayon na sa atin ay pinahayag. Nawa ang bawat isa sa atin ay tunay ngang magpatuloy at huwag ay nang tatalikod pa kay Amang Iskopos. Magsitayo po ang lahat. Ilahad natin ang ating mga kamay at tayo manalangin ng karugtog sa Diyos. Amang Iskopos, Amang Iskopos, Amang Iskopos. Marami pong salamat sa oras na ito na muli ang iyong mga paalala sa pagitan ng iyong mga aral na isinulat ay tunay ang patuloy na narinig ng bawat isa sa atin upang magbigay patuloy ng kalakasan at tibay ng kalooban. Nanawa po, O Diyos na aming Ama, ay tunay ang aming magampanan at may sakatuparan ang hinihingi ng lahat ng iyong mga utos, sampo ng iyong mga aral at turo na sa amin ay patuloy na ibinibigay. Tulungan mo po ang bawat isa sa na aming mga kahinaan, pagkakamali at pagkakasala sa panahon ito ay tunay ngang lubusan namin ito ay mapagtagumpayan na upang hindi ka madulutan ng kapigatan ng Diyos.
Dalangin namin, O Diyos, na kami patawarin sa lahat ng ito na aming pong nagagawa sa iyong harapan. At O Diyos, na aming Ama, aming pong isinasamo at inadalangin, O Diyos, ang aming pong visyon sa lugarin po ng Tarlac. Dalawa po ay yung gamitin ng iyong kanang amay kung paano kayo lubusang may papakilala sa lahat ng mga kapatid na naroon. At sila naman ay tumanggap at makaunawa at sila po yung gamitin din upang mahayag ang iyong kadakilaan. Kaya ang lahat po ito, Diyos na aming Ama, ay samot kayo namin sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon at ng iyong banal na pangalan, Iskopos Kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ilahat po natin ang ating mga kamay sa pagdarasal ng Credo. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Caeli et terrae, Credo in Jesum Christo, Filium eos unicum, Dominum nostrum, qui conceptus esti Spiritus Sanctus, natus ex Maria Virgine, passus ob Pontio Pilatus, crucifixus, mortus, et sepultus, descendida ad imperus, tertiari resurrexi, a mortuis, ascendida caelos, sedet ad exterra, de Patris omnipotentis, interventurus, exudicare vivos et mortus. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeterna. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Sumasa atin ang pagpapala. Puno ng biyaya. Pursue
Jesus nung gabi siya'y pagkanuno sa banal na hapag ay lumambot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpirapira sa kanyang sinabi, ito ang aking katawan na iyakin ko para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hindi na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang saro at kanyang sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa sarong ito ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Jesus hanggang sa muling pagbalik niya. Sa uling panahon ito, upang sa ating mga kinalugdan ay kanyang masino ang handang papakasakit sa pagpapahayag ng kanyang bagong pangalan. Now is the time. Surging
Papuri at pagdakila ay tanging sa'yo lang namin iaalay. Buhay na Diyos, Amang Banal, ng buong sangkatauhan, ng sandaigdigan at ng santinakpan. Pinasasalamatan po namin ng wagas mong pagmamahal. Patuloy na sa amin po ay iyong binibigay. Mga pagkakasala na iyong pinagawad, kami naman po ay nagsisikap makatupad. Sa kapurihan ni Jesucristo aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan ng iyong bago at banal na pangalan, sa Espiritu at katotohanan, Scopus Caligis Plenisan. Amen. Purihin si Amang Scopus, sa atin ang pagpapala. puno ng biyaya. Amen.
ay nanaan dito sa bahay nito upang sa inyo ay magkaroon ng aking salita. Bilang lang kayo na tumanggap, ang nais ko ay sumunod ang bawat isa na aking kalooban ang siyang laging manay sa inyong pangaraw na buhay. O aking mga nanay, ang biyayang kanan na nanggaling sa akin, pabusugin ang bawat isa. Ngunit, sino ang tapat at totoo na naglilingkod sa akin, na ang aking kalooban ang kanyang sinusunod, hindi ang kanyang kalooban. Bilang na kayo ay natunungan sa aking bagong pangalan, ang nais ko ay sumunod kayo sa aking inatang sa inyo, na ako inyong sundin kung ano ang ipinagagawa ko sa inyo. Sa inyong mga araw na panumunay, ang nais kong umakit ang kabihang masa. Huwag ang kasamahan aking mga. Ang tunay na naglilingkod sa akin, may matala na tunay ay wala ng dakilang sinuman sa aking nararamdaman. Ang nais ko ay ituwid niyo ang inyong paglalakad na patungo sa akin. Tanggapin ninyo ng buong buo upang tayo magkaisa. Ano man ang iyong gagawin ay may kasama mo. Maglingkod ka aking anak. Kung ano ang inutos ko sa iyo, sumunod ka nang walang magaling na, sapagkat ang inyong Diyos ang nais na makita sa iyo ang kabutihang kasan. Tanggapin mo ako ng noong upang ikaw ay di na makakagawa ng kasalanan dito sa libutang ito. Huwag na kayong paakan sa masamang gawin dito. Ang marapat dapat ninyong gawin sa inyong pang-araw na buhay. Gumawa kayo ng manayas na. Iyan-ilaw ninyo ang inyong sarili. Linisin ninyo ang inyong espiritu. Alamin ninyo ang aking aral. Ngunit kayo'y daan na gumawa nito. Nasaan kayo sa oras na ito? Ay buhay tunay na sumasamba sa akin na ako ang sinusunod ninyo o ang inyong kalooban ang siyang mananapin. Kung ikaw ay lagi ang kalooban ang siyang labas, wala ang lahat ng nalalaman mo sa akin kung hindi mo ako sinusunod. Hindi mo ako tinatangkat ng buong buo. Kayo na nakakaalam ng
ng aking salita. Isiwanan niyo ito aking mga iwasin ninyo ang makabutunan ng asal. Lumaban kayo. Matirang matiran. Itindig ninyo ang inyong sarili. Gusto kong makita sa inyo ang liwanag na aking pinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Na ito'y makita sa tunay na kalagyan. Huwag ninyo itong kita aking mga pagkos. Ang liwanag na ito laking nakanta. Titig na titig kung papahan na ako na binawawakti ko sa inyo ang aking salita. Ibigin ninyo ako ng buong buo. Hindi ko sinasama sa inyo. Mag-ibigan na kayo. Magkagit kamay sa magkayang marapat nang gawin ng bawat isa sa inyo. Matuto kayong magbigay sa inyong kapwa. Huwag kayong maging marapat aking ako'y hindi nagdamot sa inyo. Kaya ang nais kong makita sa inyo kung ano ang ginawa ko sa inyo. Kung ano ang binigay ko sa inyo. Ang kayo rin nang walang bayan. Nauunawaan ba ninyo? Opo, Ama. Yan ang tunay kong naman. Hindi nag-iintay ng kapalaran dito sa kayo'y aking tinawagan upang kayo linisin. Tinuturuan ko kayo kung paano ang maging isang tunay na Kristo dito sa lupa. Kung paano kayo magtiis ng hirap sa akin. Ako'y nalang ang aking mga. Alam ko ang ginagawa ng bawat isa sa inyo. Wala kayong may tago sa akin. Ni ganito aking mga. Sapagkat ang inyong Diyos ay nagpapagod sa aking tunay na anak na naglilingkod sa akin. Binibigay ko sa kanya ang nasa akin. Hinikayat niya ang kanyang mga kapatid sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Sinusunod niya ang aking mana nanatay. Gumagawa siya. Sinusundan niya kung ano ang pinagbiling ko sa kanya. Ang nais ko ay magpatuloy kayo na gumawa
aking bagong pangalan. Panahon na aking mga anak upang kayo naman. Ang bawat isa ay may katanungan na aking binigay. Pagdating ng ipan, hahanapin ko sa inyo kung ano ang inyong ginawa dito sa lupa. Kaya, habang may panahon pa kayo dito, paglayin na ninyo ang nakatiyang pasado ko. Huwag na kayo nagpasado sa pagsama gawa. Maraming salamat sa oras na inyo. Paalam. Alisin ang kabalaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kaharutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang init sa kapwa-tao, manatiling maamo. Huwag ulan ng kapwa-tao, huwag hamaki ng kapwa-tao, huwag gawin sa iyong kapwa ang hindi mo nais gawin sa iyo. Patawarin ang sa iyo ay nagdasal. Ang pitong espiritu na handog ng Diyos sa tao. Nawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangalan, pananampalataya. Ang kahulugan ng tatlong letrang JHS. Jehovah Jesus is Ang God. kahulugan ng bagong pangalan sa bawat titik at ang kabuuan. Solunay Kyria Omnipotente, Patri Isai Dea Sulu. Ako ang Diyos sa galang-galang kataas-taasan, Ama sa pagsimula hanggang wakas, Iskopos sa inis-inis. Puri ng Diyos. Ama namin, Puri natin takang mula hanggang wakas.
ako, walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. At muling sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggang. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabihin. At maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa'yo. Mga kapatid, may mission po kasi sa Tarlac, kaya po papasensya niyo, kaya po tayo po oras. Alis na po kami, baka si Reverend Tating nag-ihintay sa Tarlac. Awitin natin na rin bilang na awitin. Wala kayong magkaisa. Then time to